Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang Tuesday morning po sa inyong lahat mga kaagapay. Today is June 18, 2024. Kayo po ay nakikinig sa programang Family Matters Tuesday edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. So sa mga nagbabiyahe po sa kanilang sasakyan, and take note, alam kong meron ding mga nagbabiyahe sa mga motor. Ingat lang po sa inyong pagdadrive. Radyo na lang po, wag na kayo mag-Facebook or YouTube. Radyo na lang po kung kayo ay nasa sasakyan o kaya ay kayo ay nasa tawag dito, nasa motor. Sa motor. Para pakinig na lang po tayo, wag lang po nood, no? At baka tayo po ay ma-aksidente. Na-appreciate po namin na kayo patuloy na nakikinig kahit po nagbabiyahe. Pero ang safety po ninyo ang ating number one priority. Isang nagmumotor ang naksidente ngayong araw na ito habang nakikinig ng Family Matters. At ang pangit. Kung kayo po ay naka-Facebook Live, paki-like and share na rin po ang ating program for today. Very, very special po ang ating pag-uusapan as post-Father's Day. Post-Father's Day, kasi Father's Day weekend to nakaraan. Yes. So, belated Happy Father's Day po sa ating mga tatay na nakikinig po. Whether kayo po ay tatay dahil kayo ay nag-anak po ng isang bata o di po kaya ay kayo ay tumatayong tatay sa a child, no, or an adult, ay binabati po namin kayo ng Happy Father's Day, belated Father's Day, no, sa inyong lahat. And sa ating mga nanay, maraming mga nanay nakikinig sa Transistor Radio, habang kayo ay naglalaban, naglilinis, nagluluto, yung iba nananahi. A few weeks ago, nakabasa din ako na siya ay nakikinig habang kasi end na ng school year, So, apparently, siya ay isang teacher dahil siya ay nag-check daw ng papers habang siya ay nakikinig. So, maraming po salamat po sa inyong pakikinig sa amin dito sa Family Matters Tuesday edition. So, ang host po ninyo for today, ako po si Ate Isa Tika. Pastor James Litica po, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga katulad kong mga ama ay Happy Father's Day po sa inyong lahat. We hope that you had a great celebration. No? Medyo unfair. Bakit pagka ang mga restaurant, di ba sabi nila? Actually, totoo yan. Punong-puno daw ang restaurant. Totoo yan. Pag Mother's Day. Totoo yan. Kasi I remember back in the days in the 1980s, nung ang aking pong parents ay meron pong silang restaurants. Chain of restaurants. Ang biggest sale namin Mother's Day is Mother's Day. Bakit pag Father's Day, puro fishbowlan lang? Hindi naman. Uy, nag-celebrate naman tayo ng Puro Father's Day. fishbowlan lang ang out of stock pag Father's Day. Advance pa nga yung Father's Day gift ko sa'yo, Oo di ba? nga. Advance Father's Day, tapos belated Happy birthday. Pinagsama ko po yung aking birthday sa kanya ng February at saka yung Father's Day ng June. Kasi po kami ay busy sa aming apo na ipinanganak on his birthday. On my birthday, yes. On his birthday, Oo. So, pinagsama ko ang aking Father's Day and happy birthday sa kanya. At simula nung binigay niya yung upuan na yun, ay hindi na ako maalis sa upuan na yun. Ayun po. So, na-blanco tuloy yung isip ko. So, ayun mo, belated Happy Father's Day po. And, congratulate ko po
yesterday we had a Sunday. Yes. And Monday kahapon Mga graduates. Opo, kami po ay nagkaroon ng aming graduation ceremony para po sa aming school sa International Baptist College, and madami pong mga schools ay nagkaroon na Puro rin, tapos graduation na. ngayon. Opo. Oo, puro graduation. Actually, end of the school year was May 31 pa. Right, Kaya right, lang, right. because of preparation, practices, computation ng mga grades, so they had to wait either the first week or second week ng June bago mag-celebrate ng At ceremony. on that note, mag-a-adjust na naman ng school year. Mag-a-adjust Oo. na naman ng school year, although hindi pa fully this year. Right, unti-unti. Oo, unti-unti. This year ay July ang magiging pasukan po, and then next year ibabalik na rin yung dati Gagawin ng nating June. gagawin ng June. Ang reason po for that, madaming nagtataka, actually madaming na-upset kasi nga parang kaka-adjust lang natin. Adjust Tapos na adjust naman. na naman tayo. But the government saw na naging malaki po kasing kawalan sa ating tourism. No? Right, and then tsaka din, like for example, sa mga bata, Sa mga bata, nahirapan po talaga. yung init, Yung nakailang init, cancellation tayo this year. Oo, sa mga online. public school. Oo. Nag-online. Kasi nga, nasa school yung Sobrang mga bata, init. sobrang init. And then, nawalan din sila ng vacation kasi yung Right. vacation time, Tagulan. tagulan na. So, At ito nga, di ba, in a few weeks ago, humataw na yung unang bagyo. Oo. So, Paano bagyo yun? nahirapan Bagyong Arnel. Des kaibigan. Letter A. Ano pa sa Arnel? So, ayun po, so nagkakaroon tayo ng adjustment pagdating po sa education. Although, sabi ko nga, ang ikli naman ng vacation natin ngayon. Parang ang hirap ng Naudlot, Oo, na medyo nahirapan tayo. But, ang reason din kasi nung kaya nila binago, kasi gusto nilang maging kapareho tayo ng worldwide calendar. Asynchronous with the entire world, yes. Oo, kaya lang, hindi din po kasi pare-pareho ang ating seasons. Hindi naobra. So, hindi it Di ba didn't work amazing, out. no? Kasi for example, you have, Japan, katabi lang natin yan. Pero ibang seasons Pero nila. ibang season Right. sila, di ba? Compare Iba. sa atin. Oo. So, and you're talking about, what's that? 4-hour airplane ride, 5-hour airplane ride. Pero sila may snow. Oo. Tayo wala. Sa atin snow cone kasi mainit. Di ba? So, ayan, congratulations po. And nag-graduate po ang aming pamangkin na si EJ. Graduate na po ng Bible School. So, ready ka na po. Sa madami, iniisip nila pag nakatapos na sila ng graduation, okay na. Dito, pagdating po sa ministry, magsisimula ka pa lang. So, hahataw ka pa lang. So, ayan po, And also, Next week, camp na natin. next week. Yes, June it's 25. our Actually, youth camp. a week and a half. Week and a half. Is our youth camp. NYDC Youth Camp. Kami po ay excited dyan. Pag-pray nyo po dahil it's a new venue, and then yung madami na mga hindi natin nakasama during ang huli nilang camp was pre-pandemic. Right. Ngayon makakasama natin, especially this one institution where we invite the kids, and sa kanila it really is a big deal. Marami pong salamat sa tumulong sa atin na nag-sponsor po ng mga batang ito, and talagang looking forward po sila for years actually. Talagang inintay po nila magkaroon ng opportunity ulit na maka-attend intayan ng camp. talaga yung Apa. yan. So maraming po salamat. Continue to pray for us as we have this. We always say na ang youth camp po is malaking bagay po yan sa ministry, kasi bagamat merong mga nagsasabi na mga youth camp naman ano lang yan it's an emotional high, but kasi na ano ka lang na ano ka lang yung puso mo. But sa amin, kami po ay naligtas during camp. And we were also called by the Lord to ministry during camp. Right. So, if it's just an emotional high, we've been having this emotional high for the past 40 years. Saka sa akin, kung magiging emotional ka na rin lang, magpaka-emotional ka sa Panginoon. Sa Panginoon. Emotional na tayo sa lahat naman. Basketball, boxing. Every other thing you get emotional with, baka naman di masyado masama na maging emotional tayo tungkol sa walk natin with the Lord, di ba? Right. So we might as well, be emotional about that.
And then, total yan naman ang unang bugso ng ating damdamin yung seat ng pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Talaga dadaan yan sa part na yan. Kasi emotions are a response to what we see, what we feel, what we hear, right? Emotions are not bad. Emotions are not bad. They're not bad. They just have to be directed sa tama. Right. So, baka naman gagamitin ng Panginoon para i-direct ka sa tamang, lugar o landas. And kasi pag camp, punong-puno yung araw mo ng puro kay Lord lang eh. Right. Diba? Right. You have devotions in the morning, you have preachings in the morning, you have Bible study. Right. And then sa hapon, ganun din. Meron kang konting break pagdating sa recreation. Sometimes in talagang recreation, immersed ka doon immersed sa ka talaga. And the good thing about it is kasi nga sarado yung tenga mo. Wala kang distractions. Wala kang distraction. So, nakafocus ka lang talaga kung ano yung sasabihin sa iyo ng Panginoon. So, and then you respond to what the Lord has to tell you. And Lord willing po, kung ikaw ay talagang susunod at o-obey, yung pagsunod mo na yan during that time will continue, no? Even as you leave the camp. So, let's pray for that. And alam ko madaming mga churches, because nga dun sa schedule natin ay nagkaroon sila ng mga youth camp nila during Holy Week. Right. Tinapos na nila ahead of time. So ngayon, wala nang masyado dahil nga tag-ulan na. But we're praying we'll Pero have kami good po ay weather. mahilig sa tag-ulan sa NYDC. So we'll have tamang weather lang po para sa camp na yan. Ayan po. And so with that, we're entering dahil nga mabilis lang yung ating break, Right. Mabilis lang yung ating break. Madaming nakapagtapos ng kanilang pag-aaral and then entering right away, immediately, agad-agad kailangan ng enroll, pumasok na sa mga schools. So, ang prayer po namin talagang, you will seek God's will for your life. Kung saan ka, I always say kapag po may mga kabataang nagtatanong po sa amin, Tita, tulungan niyo naman ako mag-pray kung ano po talagang course ang dapat kong kunin. Even as a teenager. Right. Even as a teen, I remember as I was graduating, naligtas na ako save na ako, no? Tapos magtatapos na ako ng high school. So I was really praying about anong course yung gusto ko. I know because dulot ng difficulty financially, madami pong mga kabataan ang pinipili po talaga nila is yung kurso na makakapag-ahon sa kanila sa hirap. Yun ang focus. Yun ang focus. Kung ano yung kurso na makakapag-ahon sa kanila sa hirap. And, but, mapapagod at mapapagod kayo. As a Christian, ang dapat tanong ninyo, ano ang kurso ang gagamitin ni Lord para mas makapaglingkod ako sa Kanya? Right. Kasi kung hahanapin mo is yung sense of accomplishment and satisfaction, never-ending cycle yan You will get tired and mapapagod ka kapag hindi na sapat yung sweldo na yan every month, every kinsenan. Something else naman. And yung iba, sasabihin nila is ano yung gusto mo, ano yung hilig mo. But, as balik po tayo, I remember praying and asking the Lord, okay, you've given me talents, you've given me gifts, and I want to use that para mas magamit mo po ako sa iyong kaharian. So, ano pong kurso ang dapat kong pasukin na nagtutugma? Yun, right. No? And the Lord led me into education kasi talagang mahilig naman po ako sa bata, obvious po ba, di ba? Tapos mahilig po ako magturo. Dami-dami anak. And ang sinasabi mo nga when you do, ano yung ginagawa mo sa high school? Yung career guidance. Career guidance, no? Sinasabi niya, what is it that you're going to do even if you're not paid? Right. Yun yung passion mo. And you're willing to do it for the rest of your life. And you're willing to do it for the rest of your life. And then ipasok mo doon, number 1 talaga is, Lord, ano yung kurso na mas magagamit mo po dun sa ministry mo to expand your kingdom. Right. So, yun po ang dapat yun ang isa-isip mo. Yun ang isa-isip at isa-puso mo. Hindi lang po basta I remember there was a time actually nung una gusto ko nursing.
Kasi gusto kong mahilig ako mag-alaga. Kaya lang, hindi ko gusto ng science. Ayaw sa akin ng science. So, inisip ko, naku, baka hindi mag-work sa akin ng nursing. Tapos mass comm din. kasi gusto niya mag-artista. Hindi. Which is nakakatawa nga. Pero sikat kasi yung course din nung time noon. Sikat oo. Although, ang number one during my time was PT talaga. Physical therapy. Yun ang usong-uso at hindi the pa time. nursing noon no? Hindi pa nursing. Bago na lang yun mga estudyante natin. Kasi nga, they were thinking right. abroad, no? Mas madaling makapunta abroad PT, kapag nursing, PT, nursing, yan. So, ang prayer po namin, kayong mga magulang na nakikinig, we're hoping na may mga kabataan na nakikinig. But we do realize na talagang karamihan ng ating listeners ay parents. That's how you guide your children. Ano po, you tell them, what is the Lord telling you? Right. Where is the Lord going to use you? I-set aside po natin ang own personal dreams natin for our children and help them seek God's will for their life. Saan po ba sila dinadala ni Lord? Hindi po kung ano yung dream natin for them. Right, So I know mahirap gawin yon, but hindi po tayo magkakamali kung iginaguide po natin sila sa tamang paraan, tamang landas. Tamang landas na ginawa ng Panginoon for them. Which is very important to what our verses are ngayong umaga. Kasi nga po, dahil Father's Day, ang ating pong topic ay ano ang impact, the Father's Day special, the importance of a father in orphan care. Child rearing. Right. Ano daw yun. So, babasahin natin ang famous lines in Deuteronomy again. Right. So for our Bible reading po for today, babasahin ko po ang Tagalog version ng ating verse for today galing po sa Deuteronomio or Deuteronomy, Kapitulo 6 at ang verses po natin ay dalawa po, galing po sa verse 20 at saka magsiskip po ako sa verse 24. Galing po sa Tagalog version, ito po ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Kapag dumating ang araw na itanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin, ibinigay niya sa amin ang kautusan, ito daw ang isasagot natin, ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang Laglay kami ng takot sa Kanya. Sa ganong sasagana tayo at iingatan niyang tulad ng ginagawa niya sa atin ngayon. Yeah. Ito lang po ang sinabi sa Deuteronomy 6:20 and 24. In the future, your children will ask you, what is the meaning of these laws and decrees and regulations that the Lord God has commanded us to obey? Ang sagot daw ay, and the Lord our God commanded us to obey these decrees, to fear Him so that He can continue to bless us and preserve our lives as He does to this day. Ito pong segment ng Deuteronomy 6 ang pinakamadalas na hindi nababasa. Kasi patapos na to eh. As you have probably heard us mention before, na ang Deuteronomy 6 po ay ibinigay ng Panginoon kila Moses as a preparatory work papasok sa Promised Land. Okay, papasok mo, ito dapat ang gagawin. And then ibinigay, ano daw yun? Love the Lord your God, all your heart, all your soul, all your might. Yun lang daw. And then sa 6:4-7, sinabi din yung kaparaanan as to how mo ituturo ito sa iyong mga anak. Right? After that, dinescribe ng Panginoon ano-ano yung mga blessing na makukuha mo. Dami yan. Bahay, vineyards, lahat. Lahat daw ito ay galing sa Panginoon. Predicated on the context na kung mamahalin mo ang Panginoon with all your heart, soul, and mind. Nasa end part ng chapter na yun, sabi, in the future, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon na pinagpala ka na, ito yung blessing ng Panginoon, pag dumating yung time ng mga bata, since ang mga bata hindi dumaan sa pinagdaanan mo, nakipaggera sa pinagkagerahan mo, dumaan sa parting of the Red Sea, dumaan sa 10 plagues, ang mga bata hindi dumaan dito. Puro blessing na. Bahay, trabaho, business, vineyards, lahat. Puro you did not build. No?
Pag nagtanong daw ang mga bata, Tay, bakit pa natin kailangan sundin lahat to? What is the purpose for all these laws and decrees and ganyan, regulations? Ang sagot mo daw ay, the Lord commanded us to obey these decrees and to fear Him so that He can continue to bless and preserve our lives. Ibig sabihin, ang tulad sa ating mga anak ay kung kaya natin sinusunod ito upang patuloy tayong pagpalain ng ating Diyos dahil inuna natin siya at pinarangalan natin siya. Mind you, ang command nito ay sa mga tatay. Which actually puts everything in perspective. Hindi po ako laban sa pagtatrabaho, sa pag-aaral at sa lahat. I'm also a father. Pero hindi po duty ng ama ang maglagay lang ng pagkain sa paminggalan. Right. That's not the main, Magpaaral ng anak. Magbigay ng mga material things. Hindi pala yun. Kasi lahat yun galing sa Panginoon. No? Kung hindi, ang primary duty ng ama ay ituro sa iyong anak na mahalin ng Panginoon para pag dumating yung panahon ng pagpapala sa iyong anak, pwede mong ituro. Kaya natin ginagawa to. Bakit, Pastor? Kasi yung mga anak natin o any person na dumaan sa karangian, dumaan sa pagpapala o sa blessing, ang number one na nakakalimutan natin parati, si Lord. Unfortunately. Mas mabilis makalimot. Sabi ko nga, mapapapray ka pag may problema ka. Kakain ka lang ng mani, tsaka Mentos, pray ka na kagad. Pero, sa part na ito ay ibang usapan. So, in other words, ganun po kahalaga ang tatay. Kasi fathers yung instruction. Fathers, ilan po sa atin ang tinuruan ng nanay, mag-church, mag-toothbrush, magsalita, maglahat. Habang yung tatay sobrang busy sa mundo, nagtatrabaho, nag-abroad, nagaganito, nagaganyan, nagaganito. Sabi ko nga parati, fathers have managed to give their children everything they want, but not everything they need. No? And alam nyo po, mamaya, after ng break natin, i-bring up ko yung merong isang study sa Amerika na naging naging parang malang movement. It's called the Fatherhood Initiative. Naggumawa sila ng mga research. Ano ang effect ng tatay sa orphan care? Anong effect ng tatay sa natural children? Anong effect ng tatay sa anak na nagda-drugs? Anong effect ng tatay sa health ng bata? Grabe pala ang effect nito. Yung studies na ginawa nila, it's called the Fatherhood Initiative. Grabe. Yung effect ng tatay. So, nalilink yung pagiging ikabubuti ng bata doon sa presence ng tatay, active presence ng tatay, at sa pagkakapariwara ng bata sa kawalan ng active presence ng tatay. No? Madalas kasi sa society natin today, ang basehan natin ng good fathers is good provider. But I remember no naging guest natin si Miss Jody at saka si yung husband niya. Si Fred. I remember, isa sa mga tanong natin, kasi nga usually when it comes to orphan care, it's usually ang nag-i-initiate is the mom. No? Pagkatapos, Jerry. Jerry, sorry. Inisip ko tuloy Fred. Yung anak ng isa. Yung anak niya. Right. But I remember, nung tinanong natin, during the interview, sabi ko, ang tanong natin sa kanya, dahil nga, ang nag-i-initiate talaga madalas is yung babae eh. So, ang tanong natin dun sa tatay,
ano ang kumbaga parang ano yung nag-udyok sa kanya para sang-ayunan yung gusto ng Asawa misis niya, niya oo. na mag-adopt. And then, sobrang simple ng sagot niya. Ang sabi niya, they need a father. Yeah. And I was like, oo nga. Oo nga, no? At yun din ang sagot ko nung in-interview ako ng president ng Christian Alliance for Orphans, si Jed. Kasi ang sabi ko, ang asawa ko talaga to. Sabi niya, yes, but those children need a father. Right. And, napakasimple. Pero nga, hindi ko alam kung babanggitin mo to mamaya. But I remember in your preachings, lalo na pagdating nga ng Father's Day or Family Month natin, you showed the statistic na tungkol doon sa effect talaga kapag tatay ang nagbatak sa mga anak papuntang simbahan. Ano? Yung spiritual transfer ng tatay at effect sa bata as opposed to the mother. Oo. So, kasi nga, I mean, bilang bata, I remember, tatanungin yung pangalan, which I know babanggitin mo about opposite po ang tatay niya sa tatay ko. No? Pero, bagamat ang father ko kasi was not a Christian until the latter part of his life, like 2 years. Right. Although lumaki din siya sa isang Christian family, yung pamilya ng lolo't lola ko sa De Guzman side, ay lumaki nga ako talagang Christian na no? And lagi kami nasa simbahan, laging supporting ministry. I grew up in a Christian school, Christian schools. Hindi po ako nag-attend ng any other school na hindi Christian So, ang tatay ko, but he would talagang sasabihin niya na ako yung black sheep ng family. Sasabihin niya proud talaga siya. Or he would say na masyado na akong masama para maging Christian ako. Tanggap And naman niya. sasabihin niya na masyado akong madaming ginagawang hindi maganda. Right. But in fairness to him, he was actually a good father. He was a responsible father, not just because he provided for our needs, but I remember he would really take time, spend time with us, despite the busyness ng kanyang schedule. No, pag weekends, tatangayin niya kami sa work para makasama niya kami. And pag weekends, ilalabas niya kami na hindi kasama nanay ko. Hindi kasama ang mother ko. Basta makasama niya lang kaming mga anak. And hindi po lihim sa madami na ang aming family, kami pong 10 magkakapatid, ay 5 po ang nanay. No? But he was always Tatay responsible. po niya naka-invento ng word na playboy. He was always responsible na kapag magkakaroon siya ng anak sa isang babae, kukunin niya kasi he would take responsibility as a father. Right. And hindi nga lang, like I said, hindi lang na he provided for our needs, but he would really spend time with us. And na-appreciate ko yun sa tatay ko. And sad lang kasi nga, hindi siya nakakilala talaga kay Lord until 2 years before he passed died, away. yes. But even as a non-Christian, he talagang pinanindiganan niya yung pagiging tatay niya. And ganun po kalaki, if you are a person na you say, hindi ako nabiyayaan ng ganung klaseng tatay Opposites attract po kami sa pagiging tatay. Sa kanya naman po, mamaya maririnig niyo pa po ang kwento ng Daddy Gavino kung paano siya talagang naging, he guided his children spiritually. Pero if you are a person listening now, and you are saying na, let's say tatay ka, and then sabi mo, wala akong naging model hindi pa rin po excuse yun kasi it's actually a challenge. And it starts with you. It starts with you. And yun po ang aming ngayon na as you listen and we listen to kung ano yung mapapakinggan natin. Sabi nga dito, ang title natin is Father's Day Special, the importance of a father in not just orphan care but fatherhood in general. Like I said, if you did not have that model, it can begin with you. And sobrang laking privilege if you are a father biologically or you stand as a father to someone. Mabalik ulit tayo dun sa remember yung sabi nga ni Karen Purvis, children
were broken through a relationship, and they Right. can be healed through a relationship Right. again. Right. So if you ay nabigyan ka ng pagkakataon na maging tatay, maging mentor to someone, napakalaking responsibility and privilege po na mag-guide natin, ma-mentor natin ang mga batang ito papalapit po sa Panginoon. It actually begins sa atin talaga. Yes. And it's in this modern world na I hear even Christian teachings that talk about, ang marriage ay equal and mutual submission. I get it, okay? Marriage counselor po ako. Pero important po kasi yung roles eh. Right. Well-defined. Know your roles, right. Well-defined ang roles ng father and mother. And statistics will back that up. Statistic will back that up, not just theology. So, ganun po kahalaga yon. So, before we go into a break, stay with us and pag-uusap, sabihin ko yung mga makukulit na mga tatay. Kalad-kalad nyo sa radyo. Sabihin, makinig ka! Paki-share po ang ating program for today. La 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 la. Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi. Aba, syempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mancha at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba. Ganun. Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi. Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mancha. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan. Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information. Magandang umaga po muli mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig ng Tuesday edition ng Family Matters. Today po is June 18 and kayo po ay nagpo-post-celebrate po tayo ng Father's Day. And speaking of Father's Day, ako po ay may katanungan na sasagutin. Dito po sa ating portion na itanong mo, sasagutin ko. Actually, sa madaming mga nagtatanong, madalas kasi sinasagot ko na during the program. Yes, ano? yes. Pero ito specific hindi ko siya But may nagtanong po sa atin, nag-reach out po sa atin, and nagtatanong po na because siya ay pinalaki ng kanyang stepfather. So, ang tinatanong niya is, pwede ba daw niyang gamitin ang apelido ng kanyang stepfather? Okay. So, actually, medyo naging complicated itong issue na to. And nabanggit ko na rin ito kasi he grew up na he was actually using his stepfather's last So name. ginagamit na niya. Ginagamit na Okay. niya ng matagal na panahon because he was registered the second time using the last name ng kanyang So, stepfather. meron siyang So, prior registration. meron siyang prior registration from birth, and but when yung mother niya got married to kanyang stepfather, para mabilis na lang at wala nang issue, the parents registered him using the last name of the stepfather. Kaya lang nga, because I had mentioned this in our previous episodes, na ang PSA po kasi ay nagbe-brand linking na. So if you were registered multiple times and nakita po ito ni PSA, kina-cancel po yung mas bago na mga registration, Yung original and yung ikikip. original po ang ikikip. So this child found out, actually he's an Hindi na adult siya child, already. adult na, oo He found out na na-cancel yung kanyang registration using the
stepfather's last name. At ang problema, And, lahat ng mga records ang problema, niya, lahat yung ng bago. records niya. And he wants to keep in honor of his stepfather. Right. Because the stepfather was actually the one who raised him. Right. No? And yun po ang talagang kinilala. So sa mga stepfathers dyan na talagang itinuring ninyo ang inyong mga anak, kayo na po talaga ang tumayong tatay sa mga batang yan ay, hats off to you, kudos to you. Maraming pong salamat sa pagmamahal ninyo sa inyong mga stepchildren na talagang itinuring ninyo ang sariling inyo. But with this one, the question was, kasi nga he discovered na cancel na-cancel yung birth Nabaliwala. na-cancel yung birth certificate na was registered under the stepfather's name. And he wants to keep using ang apelido ng kanyang Stepfather's stepfather. name, yeah. But the only way to do that, actually, inilapit nila ito sa PSA at saka sa DSWD. And then later on, reached out to us, by accident, but we know it's not by accident, na he was actually visiting the page ng Raco NCR and saw my name. So, nagpo-post kasi ako palagi doon and nagtanong siya sa akin kung pwede ba niyang gamitin ang apelido ng stepfather niya. Pwede po. But it has to be through legal adoption. So, and pwede pa rin naman. Pwede pa rin. Actually, Kahit na adult na siya. Kahit na adult na siya. Yung isang maraming iniisip na iba, yung concept of adult adoption, is that possible? Kami po ay dumaan ng adult adoption, yung anak namin. Kasi sa katagalan po ng proseso, by the time Inabot. it was formally nadala sa court, kasi court pa tayo. Right. Ano nga tawag doon? It was formally nailagay sa korte ay 18 na siya. So, naging adult adoption na siya. So, pwede, ang sagot doon, kung ikaw ay isang stepchild and you want to use the last name of your stepfather, ay pwede possible po siya through legal adoption. And because... So, bali, i-adopt siya nung stepfather. I-adopt po siya ni stepfather para po maging legal po ang paggamit po ng kanyang apelido. And because nga adult na ito, may mga parts ng process na hindi na nire-require. So, mas madali So, na. it's actually a little bit easier. Right. And nagpapasalamat ako dito sa family na to kasi itong batang ito, hindi na nga siya bata, Mama na to, itong kasi mamang ito. adult na siya, But he chose to honor his stepfather. Right. And ito naman si tatay ay willing to go through the process, although it will That's nice. cost them kasi the processing, kasi they're planning to do it through a private organization, and so it will cost. The processing is, ang tawag dito is recovery fee, willing na willing sila. Ikot-ikot yan maraming willing na lakad-lakad. willing sila to have it fixed, and so pwede po. Kaya po kami ay in-encourage namin. Sorry, hindi lang pwede, Kasi kung gusto mo talagang gamitin yon, necessity yun eh. Otherwise, kung isipin mo kung costing din lang at lahat, kinancel yung birth certificate mo eh. Kinancel siya. So wala ka ring choice. In fact, it was, I won't mention the agency anymore, but he was actually applying through a government agency. He presented yung ginagamit niya na... Tapos biglang, wala na yan, cancel And then na sabi pala sa yan. kanya nung staff, nung government agency na yon, sabi niya, it shows here, kasi nasa computer, na itong pinapakita mo sa akin, Wala na. birth certificate has been canceled. Ito ang original mo and this is your original name. So, Then that means yung school records. lahat. Lahat, marriage, everything. Lahat po. If Apo. In fact, Dikit-dikit na. hindi siya makapaniwala nung una na it was canceled. So he went to PSA again. to check. In order niya yung ginagamit niya. Okay. In Wala order na nga niya, talaga. and then sinabi sa kanya, ay wala na pong ganyan. Kasi Oh, nga, wow. it was canceled. So, which is also to remind everyone na, if you plan to make it easy, akala ninyo it's easier na i-register na lang natin ng panibago para wag na tayo dumaan sa mahirap na proseso. Wag po, kasi mahihirapan din po kayo later on pag yan po ay na-discover. Right. And una sa lahat, like we've always said,
pinadali na nga eh. Pinadali na. So, Pinadali let's na go nga. through the So, right wag legal nang- process. Oo, mahirapan Apo. pa kayo. Okay, so yun po ang sagot po doon. Maari mo pang gamitin ang apelido ng stepfather mo? Yes po, through legal adoption po. So as we continue about ang discussion po natin ngayon is post-celebration po natin ng Father's Day. Ang pinag-uusapan po natin, ang topic natin for today It's Father's Day special, the importance of a father in orphan care. Oo. And we said na very, very important po ang role ng tatay. Lalo na to a child who wala siyang semblance of wala siyang Figure. wala siyang figure. Wala siyang masundan. Oo. Wala siyang point of reference, ika nga. Okay, so isimulan mo na nga. Yes, sabi the role of the father in orphan care is profoundly significant, embodying the essence of God's heart and the biblical mandate for compassion. Fathers provide stability, love, guidance that orphans desperately need. Actually, hindi lang orphans, natural children desperately need, no? Reflecting the divine nature of God as a father to the fatherless. Yan po ang sabi sa Psalm chapter 68. Now, by stepping into this critical role, fathers will fulfill the scriptural call to care for the vulnerable, but also become tangible examples of God's unconditional love. So, yan daw ang role ng mga tatay. Sabi ko kaya, bago tayo nag-break, meron pong isang movement sa Amerika na the National Fatherhood Initiative. And they have done many studies on ano ba talaga ang effect ng fathers. Kasi ang kalakaran po ng kaisipan today ay wala nang fathers and mothers. Pareho na lang lahat. Kasi yung equality, pareho na lang lahat. Walang mas importante kaysa sa isa. Hindi naman po yung sinasabi natin mas importante. Or one is higher than the other Or one one. is higher than the other one. But there are important roles. Roles, right. There are important roles. Just like in the studio, ang dami kong pwedeng pindutin dito. Pwede ko sabihin, pareho naman yung pindutan na yun. Mag-iiba ho ang tunog na. Baka si Kuya Aaron Pero lumabas lahat dito. importante. The camera is important, the mic is important. Important lahat, but they all play different roles. And pagdating po sa raising children, iba ang role ng father. Okay. Now, we admire women who have become single mothers. And talagang wala kang choice na maging both father and mother to your child. Right. But una sa lahat po, statistics don't lie. Yung isa po sa Leadership Magazine na yung binabagit mo kanina, a little study na pag yung nanay daw po ang nag-try mag-impact sa anak spiritually, ang success ratio ay nasa around 15 to 20% lang. Pag yung tatay daw po ang namuno, spiritually, 97% ang success ratio. Wow. Yung faith transfer na isasalin, yung pananampalataya. Alam mo ba, naalala ko lang bigla, sa amin, even when it came to disciplining, tatay ko yung nagdidisiplina Diba? sa amin. Tatay ko yung nagko-correct sa amin eh. Hindi ko maalala. Kahit Siyempre, na anong sabihin mo na wala kang karapatan, ganyan. Talagang pero iba. effective siya talaga. Kasi, I mean, alam ko madami hindi mag-agree, Pero nung kapanahunan po namin, which nare-reveal, age reveal po tayo, Siyempre, iba yung paraan ng mga magulang natin sa pagkokorek sa atin, Right, diba? right. Kasi sa amin doon, talaga, palo, luhod, taas kamay, paluluhurin kami ng tatay ko na nakataas yung mga kamay namin na di ko magalaw nakaganyan kami, for 30 minutes to an hour, depende kung ano yung atraso mo. Pero may warning kami nun. Right. May 1, 2, and 3. Right. Ngayon, pag umabot ka na talaga sa 3, yari ka na. talagang mararamdaman mo talaga yung katumbas na correction nun. May pagkakalagyan ka. Pero very effective siya kasi pag na-1 ka na talaga, mag-iisip Iba po ka na. Again, statistics show, Father Initiative, sabi nila, na pag ang father ay may strong presence sa buhay ng bata, the lesser ang likelihood niya mag-involve sa drugs and alcohol. Wow. Okay. Pag ang father daw po ay involved sa buhay ng anak niyang babae, propensity for promiscuity Is less. mas mababa. Okay.
Pag ang father daw po ay present sa buhay ng bata, children tend to perform better academically. Pag ang father daw po ay present sa buhay ng mga bata, yung incarceration ratio, yung pagkakakulong, involvement in crimes ay much lesser. I wish I had the actual numbers here, but it's there. Ang taas. Ganun ka-important po ang role ng fathers sa bata. Pagdating po sa orphan care, ganun din, very significant. Which is weird kasi ang nanay is called the heart of the home. Diba? Mga anak natin, puro lalaki po yan, except yung pangalawa. Pag may atraso yan, o kailangan ng something, sa nanay po ang takbo niyan, ma. Diba, ma? The mother is the heart of the home. Mother sa unang maaruga, mamahal, magganito. And although I am very expressive, but talagang ganon, no? Ganon yung usapan. Pero iba ang role ng tatay pagdating dito sa aspeto na to, Ano daw yung una? Diba? Yan, okay. Bakit important daw? Ano ang impact ng fathers in the life of a child, lalo na sa isang orphan child? The number one is it reflects God's fatherhood. Kaya important yung role ng tatay sa faith kasi nako-compare siya dun sa Heavenly Father. Right. You can relate to the Heavenly Father. Kaya pagpangit din yung impact ng tatay, ang bata nahihirapan din siyang intindihin yung love ni God. Hindi niya mapag-connect yung dalawa. Right. Na parang, teka, papaano yan? Yung tatay ko nga ganon. Ganon yung And dugtong-dugtong siya. Ha? Kabit-kabit na siya. Kabit-kabit siya because ang isang, lalo na sa isang, actually, boy or girl, no? Anak na lalaki or anak na babae. Pag hindi naging maganda yung halimbawa niya ng tatay, right, hindi niya makita ang example ng Panginoon, no? Ang love ni God. And so when it comes to relationships niya later on, sumasablay din siya. Kasi nga wala siyang frame of reference. Wala siyang dictionary, nga. Paano ba to? Pag yung bang simple question na pag yung tatay ko doon dumaan sa dito, ano bang inisip niya? Sa orphan care, ganun din. Sabi sa father to the fatherless. Earthly fathers who step into the lives of orphans reflect the divine attribute and offering of love and guidance and protection that mirrors the protection of the father. It reflects God's fatherhood. That's a challenge to us na hindi lang tayo spiritual in our faith walk, kundi to step into the lives ng ating mga anak. I always say that sa mga busy na tatay, magtira ka naman para sa bahay. Diba? Magtira ka ng konti para sa... And I know sometimes it's hard for us to do, but that's a constant challenge for us. Kasi affected yung relationship nila with God the Father. Ma-share ko lang po, madami sa inyo nakakaalam na sa ministry po namin sa church na we take in mga kids who aged out of an institution. Sabihin po, umabot na sila sa age 18 and then hindi ideal po na either wala talaga silang family mababalikan or hindi ideal yung family mababalikan. So they end up sa church po namin. And then dun sa church, we have volunteers po natin, mga kababaihan, kalalakihan, or couple who would volunteer man na maging ninong at ninang. And napansin ko po talaga na kapag merong lalaki nag-volunteer as a ninong, laking bagay. Lalo na sa isang lalaki na orphan or na abandon or na neglect, ang laking impact po sa kanila. But you also notice sa mga alaga natin, mabilis silang mag-adhere to you bilang mother, mommy nga tawag sa mami, tita. Pero dahil lumaki sila na walang fatherhood relationship or at least walang maayos, nahirapan din sila mag-relate. Yes. To me. Right. Or to anyone. Hindi sila parang... kasi ang nagpalaki sa kanila, madalas sa loob ng shelter ay puro mga babae din. House parents, di ba? And ang mga lalaking figure hindi masyado maganda. Pero,
pag merong lalaking father figure, kahit sa loob, remember si, anong pangalan nito? Si Tatay Noel. Si Tatay Noel. Si Daddy Noel, yes. Si Daddy Noel. Tanungin niyo lahat ng tao sa institusyon ng bata yun. Malapit Ang tawag na malapit nila sila. Daddy Noel. Right, correct. Di ba? Uh-uh. And then sa mga naging ninong and ninang sa atin, pag those who are active in the life, talagang nag-adhere sila sa ninong gato, ninong ganyan. You know, it allows, and because of that, allows them to relate to God the Father. Diba? Yung pangalawa po is because important ang role ng mga tatay because it actually fulfills the command of God. James chapter 1 verse 27. Religion that God the Father accepts as pure and faultless I to care for orphans and widows. Ibig sabihin, pag ang mga tatay daw po ay nag-embrace tayo ng orphans or even our own kids, no? We are actually becoming obedient to God. Controversial yan. Kasi I always say that kung meron kayong church, hindi kayo involved sa orphan care and widow care, hindi kayo biblical. Kasi it's a mandate. It's a biblical mandate. You know, it's a biblical mandate. You are actually fulfilling the command of God. And again, pag ang isang ama lives in obedience to the command of God, mas madaling ituro sa ating mga anak to be obedient to the command of God. Naisip ko lang, nung Mother's Day, ako ang pinut mo ng hotspot eh. Oh. Ako ang in-interview mo eh. Yes. So, dapat pala ngayon, ganun din ang Kasi gawin ako mo gumagawa sa'yo. ng script. So, dapat pala ngayon, ganun din, ako ang magtanong sa'yo. So, number 4, how are you, number 3 pala, how are you imparting stability and security to your children? Kasi yun number 3. Sorry, go ahead. Yeah, Biro imparting lang kita. stability and security to our children. Ito ang problema dyan. Ang concept ng society natin today sa stability and security is what? Ulit. Anong Sorry, concept nagpa-flip ako ng page. society natin today? Pag sinabi mo stable and secure. Ay, pera. Yon. Kaya maraming tatay, anong ginagawa? Tatrabaho. Work really, really hard. Work. right. And there's nothing wrong with working hard. They work hard kasi thinking na I'm a good father kasi nagpo-provide naman ako para maging secure and stable right? Pero absent ka sa buhay ng bata. Yes. So pag dumating yung time of question ng bata, pag yung bata na barkada, and nasa abroad ka, nasa kung saan ka, pag yung bata naging curious sa alam nyo ako, lalaki ako eh. There was a time, I was in my early teenage years, na naging sexually curious ako. Lahat naman ng bata at mga sexually curious. And of course, my friends, alam nyo naman, puro sa kalsada galing ang kanilang sexual knowledge. Hindi naman spiritual yan. No? Puti nga nung panahon natin, wala pang internet eh. Lalo ngayon, mga kapatid, internet, goodness. Di ba? Maghahanap ang bata, mag-google. You know, I remember, alas ka, nakakaya, pero reality show to. Nagbabasa ako ng magazine na hindi ko dapat binabasa, alam niyo na yun. Tinago ko sa likod ng sports magazine. Nasa Amerika kami noon, binabasa ko. Suddenly I remember this kwento. Ang tatay mo at kinukwento ko po ito sa mga events sa mga kabataan. Biglang may nagsalita na parang boses ni Lord sa likod ko at sabi niya, "Aba, anak, maganda pala yung ganyang classic basketball ah." In other words po, diretso uwi sa bahay. Pero hindi ako ginulpe. Kinausap ka. Dapat siguro ginulpe ko, di ba? Pero nakita niya yung opportunity na nakausapin ako tungkol doon. And this is the 80s, no? This is the time na hindi pinag-uusapan ng mga ganito. And I saw, remembering back, yung struggle nung tatay ko as to try How to explain. to, right? Oo. Hindi kasi, ngayon ako I will explain this to my children. Nung panahon na yun, picture pa lang, nagbubulabog na yung buhay ng mga tao eh. And I remember him struggling to explain to me, not
hindi kami umabot sa human sexuality and reproduction. Pero yung importance of watching anong papasok sa aking mata at tainga. But wait, okay. Ang sabi mo kasi kanina, tinanong mo ko, pagdating sa mundo, when it comes to security, ang stability, ang iniisip talaga nila is Pera. finances, pera, di ba? Kailangan secured ka. So if it's not that, then what is it? Then it's- When you say na ikaw bilang tatay is a source of stability and security and it's not finances, it's not material things, then ano yun? O sige, para mas madaling maintindihan ng mga viewers natin, is that ako tatay, okay? Pera ang dala ko, okay? Lahat ng iba hindi ko ginagawa. Ano mangyayari sa anak ko? Okay. Okay, ngayon, alisin natin yung pera. Alisin natin yung pera. Ilagay natin sa lower bracket ng priority. Okay? Ilagay sa lower bracket ng priority. Pero, paggabay sa anak ko, nandun. Presensya ko, nandun. Pagtuturo ng tama, nandun. Mga events sa buhay ng anak ko, nandun. Pag maraming tanong ang anak ko na mag-destabilize yung buhay niya, nandun ako. I remember a few weeks ago, napanood natin yung yung movie na Unsung Heroes. Oo, diba? napakaganda ho palabas no. Nanapin nyo. It's a true story about the life of Rebecca St. James. Yes, no? and But for King and Country. For King and Country. And the very beginning was, medyo na-destabilize sila because of the finances, di ba? Kasi And tatay then- nila, napakasipag. napakasipag, and then suddenly nagkaroon ng issue doon sa kanyang Nagkaroon business. nagkaroon ng economic depression. Oo, and then they were going to be transported to another country, tapos nung una dapat tatay lang. And then I remember yung words ng babae, ng wife, sabi niya, no. Nobody's going to break up this family. Exactly. And so, 'di ba, kung Kasi ang maghihirap inisip tayo, ng tatay, I want to make my family stable, kailangan ko mag-provide. So ang tingin niya, complete and total failure siya dahil Right. yung business niya nawala, yung empire niya, sikat siya nawala, lahat nawala. So hindi niya naintindihan na pala, naibigay mo nga lahat yun, nawala naman yung mga anak mo. pero eto, sama-sama sila. Kahit nung naghihirap sila, sama-sama together sila, no? And yun nga, kasi nga, the stability is not really in the finances. Right. No? It's not in the material things. It's more than that. So, Yeah, and again, I challenge all the fathers. Again, okay yan, magtrabaho, mag-provide, magpaaral, pero alisin mo yung aspect ng pera. Iwan mo lahat ng bagay. Anong itsura ng pamilya mo? And then, ilagay mo yung pera, pero wag mong gawin lahat ng ibang bagay. Anong meron ang anak mo? right. Okay. Diba? So, punta tayo dun sa number 4. 4, imparting wisdom and guidance. Ayan. Iba ang wisdom ng tatay. Iba. Iba ang wisdom. Kasi po, iba ang pinagdaraanan ng tatay. Iba rin sila mag-isip, tatay. Kaya mahalaga po yung yung voice ng tatay kasi they look at things in a different way. For example, women are more subjective. Fathers are objective first. Women na-affect kaagad. Men are objective muna. Kaya nga nagagalit sa mga asawa natin eh. Gusto lang nila magkwento, sinoldo natin kaagad yung problema. Nag-share lang tayo, sinolve na niya kaagad yung problem. Nagsishare lang tayo. Ako, napapagalitan akong ganyan eh. Gusto ko lang naman magkwento. Tayo mga lalaki, tapusin natin yan! Problem Diba? solvers. Problem solvers. Pero, important yung wisdom and guidance ng fathers. Na ibang anggulo ang kanilang marinig. Balikan sa umpisa, for example, anak ninyo, nagiging curious sexually. Diba? Sa nanay, ibang anggulo niyan. Sa tatay, iba din ang anggulo niyan. Diba? Kaya important po yung aspeto ng presence ng tatay. No? Lalo na ulit to those who are adoptive parents, foster parents, kasi wala niya ng bata. At saka I think, kasi to a child,
Pag nandyan yung nanay, expected nila eh. Alam nila na, syempre nanay Parati yan. naman siya nandyan. Oo, Oo. oo. Pero pag ang tatay nandyan, alam nila it took an effort. Right. So, mas na-appreciate nila kasi hindi siya talaga natural. Kailangan maging intentional ang tatay para maging present siya. So, para maging present siya, alam mo, nag-effort siya, mas na-appreciate ng bata kasi alam mo nga, hindi siya natural. Right. Nag-effort talaga si tatay to be there. Pinagsikapan niya. Oo. When it comes nga, I remember na, ito, kakatapos lang ng ating mga end of the year sa school, no? And pag nandun si nanay, alam natin, okay Expected lang. na, Expected oh. mo nandyan si nanay. Pero pag nandyan si daddy, wow, daddy niya nandyan. Oo, di ba? At saka makikita mo yung mga bata, yung Iba yung dating. personal sense of pride na tatay ko nandito. Di ba? Oo, right, important okay. po yun. Ikalima po ay demonstrating unconditional love. Which actually kadugtong yun ng isa. Nung Right. the one before. If you're going to impart wisdom and guidance, the child will take it better kapag kadugtong yung unconditional love ng tatay. Right. Kasi madalas po in today's society, unfortunately, ang tingin ng mga bata ay acceptable lang sila sa kanilang ama pag nagpe-perform, masyadong performance-oriented. And how many times have we seen that? Na basically, the child is destroyed. Diba? Dahil, masaya lang ang tatay ko pag Kapag nagpo-perform ako maayos. oo, pag nagawa ko ito, nagawa ko ito, ano ko yan. I mean, we've literally counseled with kids who dive into depression and so on and so forth. Ang masakit nito, mga tatay, madalas, hindi natin nakikita yung effect nun. Hindi naman may kasabihan sa parenting, the parents are always the last to know. Diba? Bago mo malaman, kumbaga, sumabog na. And so, kaya important po yung aspeto ng unconditional love. You don't even have to say it all the time. The mere fact na yung presence mo nandun, okay, makikita mo na you're demonstrating, and when they see that, then again, they can relate to the Heavenly Father who demonstrates unconditional love. Ang ano yan tama yung sinasabi mo na madalas kasi performance-oriented no? Lalo na mga tatay. Kasi pride mo yun Oo. Pride mo Tubo na... ko yan. Oo. Anak ko yan. Sorry, excuse. Anak ko yan, nag-perform honor yan, o ganito, may ginawa siyang ganito, nanalo siya sa ganito. So, kaya pag hindi nag-perform well ang bata, ramdam din ng bata yun. And just the fact na hindi ka just the fact na hindi ka nag-affirm, hindi mo siya in-affirm, hindi mo sinuportahan, hindi mo pinaliwanagan, feeling ka agad yan, failure ako. Kaya nga, di ba, lagi nating sinasabi. Hindi ako umabot sa Lagi nating sinasabi as parents, no? Mag-ingat po tayo. When we post about yung mga, grabe, ikaw nang dumaldal. Inabot! Yung how our kids, they don't perform up to par, up to our levels that we have. Nagiging issues talaga po yan. And kahit na hindi tayo verbal about it, Right. you don't have to be verbal about it. In fact, when we're not verbal, Mas yun, hindi parang, pag tahimik tayo. Right, correct. Wala yung presence mo So, the sixth one is affirming identity and worth. Kabuluhan mo. Right. Ang presence ng tatay in the life of a child affirms. Alam niyo, affirm yung sinasabi ng bata na makabuluhan ka. Right. Yung aking paboritong kwento ng aking affirmation and worth. Nung ako po ay grade 5, ang taba akong bata parang yung apo ko intramurals. Grade 4 ata, grade 4. Napunta ka sa track and field. Hindi lang marathon. Marathon! 20 ikot sa dalawang basketball Sa oval. court. 20 na ikot.
Taba-taba kang bata. Ang sikip-sikip nung aking jersey. As in, sikip talaga. Sikip. Uso yun ngayon, di ba? Ano nga tawag? Muscle shirt. Yeah, that wasn't a muscle shirt. I could hardly move. Ang sikip talaga. Tapos, kasi napuno ka agad yung basketball, siyempre. Ping pong, whatever. Wala na akong masalihan. Ito na masalba yung teacher ko. Nilagay ako sa marathon. Hindi ba pwedeng wag ka na lang sumali? Mas kawawa naman ako, di ba? Hindi, minsan kasi may batang ganun dahil alam naman nila hindi naman sila magaling. Ngayon So, yun, magpapakaw ngayon. sila. Nung panahon natin, Dapat, hindi. Dapat, oo, dapat required kasali lahat ka. sumali. Kasi Oo. una, bibili ka ng jersey eh. So, Tsaka grade mo yun. so marathon, no? Ako naman, sige. 20 na ikot ha, 2 basketball court. Takbo, bang! Takbo talaga ako, bilis. Yung unang 2 ikot, lamang ako. Nung pangatlong ikot na, dire-diretso ako sa gate. Akala mo kasi sprint. Marathon pala, di ba? Dire-diretso ako sa gate. Kasi may masarap na squid ball doon, tsaka fish ball. Doon sa likod ng JRU, doon ako nag-aalda. JRC pa yung unang panahon. Tsaka sa gulaman. Pagtingin ko yung tatay ko, kasabay ko na. Sabi ng daddy ko, anak, ang galing, lamang ka nung una eh. Lamang ka nung una. Alam niyo mga kapatid, ang dami ko experience sa buhay ko, both good and bad, na just the presence of my father was good enough. Hindi naman niya pwede sabihin, ang galing ng anak mo, anak, baka may future ka bilang marathoner. Alam naman niya na wala mo mangyari yun. Pero, the presence was affirming. That even though di ako mananalo, di naman ako nanalo, ang sikip ng jersey ko. Diretso ako sa fishbowlan. Tawa ng lahat ng tao eh. I understood. Sa mata ng tatay ko, I had identity and worth. Right. Just because hindi niya ako binola, sinabi na, anak, baka sport mo na to. Ang galing mo. Hindi naman niya. Kasi common yun ngayon today. Di ba ngayon? Mali naman yung affirmation ngayon. Yung, alam mo namang walang pag-asa yung bata do, affirm ka naman ng affirm. Mapoprostrate lang yan eh. Di ba? But even in their failure, yung presence mo important. Even sabi mo nga even in your failure, they're there. And they're not just there para mapagalitan ka. But it's just Suporta. is being there. I remember sad na sobrang nakakalungkot po talaga, but it does happen. I remember isang student natin na kinailangan ipatawag ang father. And then, ang dumating, sabi natin, parang Parang may tsura. Parang hindi niya father ito. Ito yung bata, English speaking. Oo, tapos, so parang, hindi pa namin nakikilala kasi bago pa lang itong batang ito And, come to find out, nung talagang kinakausap na namin yung tatay. Tricycle driver pala. It was a tricycle driver. Binayaran niya. Oo, na kasi nga, hindi present yung father. Hindi naman niya mapapapunta sa school. Wala siyang madala. So, he had to bring someone else sa school. And nakakalungkot ko po pag ganon. Sabi nga natin, wag po kayo nandoon lang kapag may victories sila. In Alam mo, fact, masakit baliktad pa nga eh. Yung batang yun, tuloy na pariwara. Tuloy na pariwara, right. And, dapat pa nga baliktad eh. Dapat mas present ka during their worst times in their life. Yeah. I remember, ito, nakwento na to ni Pastor James which by the way, happy anniversary nga pala. Kami nagse-celebrate ng 38 years nung ako po ay nung sinagot ko siya. Nung sinagot ko po siya June 22 of 1986. But some of you know na there were times in our relationship na we broke up. So isa sa mga serious breakups namin na talagang down na down po siya talaga, tatay po niya talaga yung nandoon na sumalo sa kanya. During Bad the siya. worst times. And it's not just na hindi lang din ganon. Even during the time na meron siyang mga hindi magandang ginagawa, andun siya. andun pa rin ang tatay. So, it was easier At kuminsan, to recover. wala siyang masabi. Kasi parang, alam mo bilang anak na disappointed yung magulang mo. Right. But because nandun sila, hindi lang siya sabi na okay lang yan, anak. They don't agree. If you're wrong, you're wrong. Right. But they suffer with you. Diba? And they help you para tayong uusad dito.
By doing so, naintindihan mo na kahit na parang patapon na yung decision mo, may kabuluhan ka pa rin. May Right. kabuluhan ka pa rin. Okay, so second to the last. Sabi Yes, po natin ay Presence ng tatay is you offer hope and vision. Alam mo yung vision? Yung bilang magulang ay nakikita mo at pinapahiwatig mo sa anak mo ang pananaw ng Diyos tungkol sa buhay nila. Hindi lang yung sa Kanya. Minsan kasi tayo mga tatay ganon. Maraming mga magulang, I praise God na ang magulang ko hindi ganon. Tatay ko hindi ganon. Na nabubuhay tayo sa frustration natin sa mga anak natin. Palibasa hindi tayo naging ganito. Oo. Yung So, anak natin. tina-transfer natin. Right. dun sa Or, anak natin. naging ganito ka, so ang vision mo ng success ay pag yung anak mo, maging ganun din. I've seen pastors do that. No, na palibasa pastor ka, dapat yung anak mo pastor din. Praise God po sa aking ama na hindi sinabi yun kahit minsan. No, dahil pastor ako, ikaw magtuloy. I weren't told that. Even nung sumunod ako sa calling ko, May 31, 1991. Sabi ko, Dad, I'm following God's call to ministry. Ang sinabi lang niya sa akin, mabuti ang anak. Praise God for that. And then ang tanong niya ay, saan mo gustong maglingkod? Anong sinasabi ng Panginoon sa iyo? He did not say, tama-tama, kailangan ko ng katuwang sa IBC. He didn't say that. Ang sagot ko sa kanya, parang adventurous type po ako, photographer ako eh. Parang gusto ko sa Africa or China. Ang gusto ko lang mag-picture ng mga leon tsaka giraffe. Alam mo ginawa niya? In support of the vision. Na gumawa siya, sumulat siya sa mga kaibigan niyang missionary sa Japan tsaka sa Africa. Na kung pwedeng mag-internship ako doon. You know, until I come to a decision on what to do with my life. And praise God now, walang sumagot na missionary at pumayag. Sabi nila, sino ba yung bunso? Naku, wag yan. Wag yan, you know. And he was in full support of that. I remember, pagmamayabang ko lang po yung aking asawa. You know, a couple of months ago, di ba? Nung nag-compete po yung aming panganay na anak. And ako po, hindi mo po ako maasahan talaga magsuporta kasi hindi ko po siya kayang nakikita na nagko-compete, ano? Kasi po ang kanyang sport ay grappling, jiu-jitsu, no? Yeah. So, bakbakan po eh, di ba? So, hindi ko talaga kayang manood. Talagang matayin po ako. But yung aming panganay na anak na si Andrew, his dad was there and in support of him. And sobrang naging laking testimony nun sa iba. They so appreciate how, in fact, non-Christian group po ito ha. They featured them several times doon sa kanilang mga pages because to them, it was such a big deal that yung father, which is si Pastor James, was there doon sa outside the cage and trying to ano nga tawag dito? Kino-coach yung kanyang anak during the competition. And may nagsulat pa ng write-up doon na kung paano daw grabe daw yung father support daw sa kanyang anak. And even after nun, yung following event after nun, talagang to them, it was a big deal that a father would be there to support. Manalo, matalo. In fact, yung na-feature na yun, he actually lost. He actually lost there. But mas madami pa silang write-up and picture and videos dun sa pagkatalo ng aking anak just because the father was there. And ganun po kalaking impact yun pag nakikita po ng ibang tao yun. So anyways. Just the presence lang po. I praise God I had a father who had the same model. Na again, kahit alam niya dismal failure ako sa part na yun. Na hindi ako manalo ng marathon, he did not measure me by his vision of me. But what I thought was yung vision ng Panginoon sa buhay ko. And lastly, strengthening community bonds. Fathers who engage in the lives of orphans not only transform individual lives but also strengthen communities. In other words, you mentioned nga kanina yung pagiging present natin do sa competition ng ating anak.
Iba po pag nakita nyo na merong tatay in support of their child. Na nandun sila. You know, na At saka physically, iba yung tingin yeah. ng mga tao sa lalaki kesa sa babae. Parang bang kami nagba-blend in lang? Parang bang kasi nga inaasahan mo naman. So, Expected mo na. Expected mo. Oo. Pero I say that kasi ito nga nung sinabing community bonds, it extends it extends outside. You know, when we go to, pag kami po ay napupunta bandang Binondo, Divisoria, which Divisoria Often. girl po ako, kasi nga because of the church and ministry, lagi po ako nandiyan. We would often see children from this one particular institution, no? And hindi ko alam kung bakit siya po talaga ang laging nakikita. Inisip ko nga, sabi ko, you always say... sumisigaw pa, Pastor James! You always say na, when it comes to orphan care and the orphan ministry, it's me. And lagi naman ako yung nandoon. Ako yung, hindi po ako sa nagseselos, pero ako po talaga yung physically present most of the time doon sa institution na yon. Kasi ako nga yung the one taking care of documentation and all of that. Pero pag lumabas kami, tapos nandun kami sa Binondo, Divisoria, wala ka pong maririnig na, Tita Isa. Wala po. Ang lagi mo pong maririnig ay, Pastor James. Tapos inisip ko, hindi mo ako nakita. Magkasama kami. Magkasama po kami. Parang bang yung mukha ko, generic lang, nagbe-blend in lang doon sa 1 million other people na namimili sa kalye. Pero pag siya nakita, napapansin po siya kaagad. Puzzle yun sa akin. Inisip ko, bakit? Actually, totoo lang, hindi naman generic yung mukha ko, di ba? Medyo nagsa-stand out din naman. Kakaiba yung mukha ko. Malapit pa noon na sinabi na, di ba kinuha mo si Charlie tsaka si Ernie? Yung babanggit. They remember and sasabihin the nila, father. nila, hindi po ba kayo yung daddy ni Charlie and Ernie? Kayo po yung kumuha sa kanila. And for some reason, you stick out all the time. Iba po yung dating talaga. And again, statistics don't lie. I'm not an aberrant, fact or statistic. It is a plain simple statistic na important po ang kabuluhan, makabuluhan po ang role ng mga tatay. So ngayong Father's Day or Father's Day week, post. isa-isip po natin yun. Maybe we fathers should reassess our core values. Ano yung mahalaga sa atin? Ano ba yung ini-investa natin ng buhay natin? Ano ba talaga yung dapat natin pinagkakapaguran? Hindi po yung nasa malayo, sa paligid lang ng buhay natin. So, manalangin as po we tayo. close, go ahead. Po natin ating mga magulang at mga ama. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo sa amin. Minsan di ka nagkulang sa amin. Ngayong umaga, Lord, ay dinadaan namin ang mga ama who might be listening or will be listening later. Panginoon, hamunin mo kami. Pakita mo sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng ama beyond the finances, beyond the provisions, yes. pero yung tunay na design mo. At pangailangan ng ama na makadiyos at may gabay galing sa iyo. Ngayong oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po muli mga kaagapay for joining us today. Ngayong Martes po ng umaga ng June 18, 2024. Papasalamat po tayo sa ating mga kasamahan dito po sa One Corporate Center, kay Kuya Brian de la Cruz, kay Kuya Phil Lagtapon, Ate Des Magtunaw, sa ating ProdTech kila Kuya Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, Reggie Villena, Benjo Morano, sa ating mga RTV, Ate Eileen Valdez, Wen Balatucan, Angelica Calayag, Raymond Paner, and of course sa ating mga engineers on duty na si Kuya JV Tabua, Chris Molina, and sa ating mga kasamahan sa Bukawi Transmitter site. Huwag po kayong aalis. Susunod po ang program ni Kuya Aru Mendoza na Andra Pinoy Espesyal. Thank you po muli for joining us today. Ako po si Ate Isa Tika. Pastor James Letica po. Ito po ang Family Matters na kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po and belated Happy Father's Day sa kanila. God bless you all po. See you next week.
nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph.